Another episode ng ating Badaratelis Boxing Channel, no? Nais po nating sabihin sa lahat ng mga gustong makinig na may bago na pong promoter. Ito pong si Cuadro Alas. In-announce po yan formally ni Kuya Lods sa kanyang Cuadro Alas It's My Boy YouTube channel. Congratulations sa pagiging bahagi ng Kameda Promotion, no? Ayan po, no? So pinahayag na po 'yan at sigurado po tayong legit na legit dahil kakaiba na po yung approach ng Team Casimero ngayon, no? Mukhang hindi na po yung una-unahan dati po kasi ha. May mga paligsahan po yung sangkatutak na team member na unahan ng pag-announce, unahan ng parang may ano pa noong araw mayroon pang isa po sa kinagigiliwan na within po sa mga tinatawag na Team Casimero ay may mga may mga pormahan pa na sino ang mas malapit. Ngayon yun, no? Ngayon po, mukhang isa na lang yung Team Casimero. Mukhang yung iba talagang wala na po, no? Yung isang Team Casimero ngayon, mukhang nagkakaisa po sila na hindi na po basta-basta naglalabas ng mga hindi karapat dapat ilabas. Natutuwa po tayo, no, kahit sa ganung paraan kasi wala na po yung mga paunang pahayag. Ngayon po, sabi nga ni Kuya Lods sa kanyang live na napanood ko na replay ay hindi talaga nila ina-announce. Matagal na raw po pala yung pirmahan na yan. Hindi na sila nag-announce hanggat kumbaga hindi sila nauuna sa promoter na sa tingin ko nasobrahan na nasobrahan naman yung alam mo Kuya Lods, hayaan mo na yung mga naninira sa inyo. Napakatagal ng panahon, taon ng binibilang. Kayo nariyan pa rin, no? Kayo hinahanap pa rin ng mga tao. Yung mga naninira sa inyo, ganun pa rin ang kalagayan sa buhay. So, congratulations kay Cuadro Alas, kay Kuya Lods, at sa buong team Casimero. Dahil sa announcement na to na may bago ng promoter, ito po, napapakinggan po nating promoter to, dating champion to, no, kung hindi ako nagkakamali. Dating kampiyon tong may-ari ng kanilang promotion. Mukhang masaya pa rin naman yung mga Casimero sa kanilang team. Kaya yung mga hanggang ngayon ay nagsasabi na kangkungan, hanggang ngayon nagsasabi na walang nangyari sa karera ni Casimero, sabi nga natin, they do it their way at sila naman po ay masaya. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Hindi po yan hindi mo mapiplease ang lahat. Ako natutuwa ako sa kanila kasi sabi nga, minsan nga, dinadamay pa ako dyan na ako daw ang nagsabi na sila ang boss. Ako po, sino pa hinawakan ng bagong promoter? Aba, hindi ko po alam. Alam ko may ugnayan yan kay Liober, co-promoter. Si Liober, yun lang po kilala ko. Pero still, yung bagong-bago Yung dating promoter nga ni Cuadro Alas, bagong-bago rin yun, bagong-bago sa pag-promotion business yun. Halos si Cuadro Alas lang ang kilala. So yung nakaraan, di ba? Ang babata pa ng promoter
Kaya wala pong problema diyan, no? Yun nga yung sinasabi natin. Believe pa rin ako diyan sa magkapatid kasi talagang they did it their way. Yung kaisa-isa pong binibintang na lang sa akin. Dami kasi binintang sa akin ng yung mga kalaban niya nila Cuadro Alas na kesyo ako ang sulsul kesyo. Napatunayan nyo na ngayon na hindi talaga ako parte. Pero believe pa rin ako sa kanila kasi they did it their way, no? Yung kaisa-isa po nilang sinabi ko raw kasi na sila yung boss. Totoo yun. Meron ba boss na sarili mo kundi ikaw? Putang, kahit na po ano ang sabihin ninyo, no? Ang boss talaga ng bawat sarili natin, yung tayo. Kung kayo po sanay na mga muhan, wala tayong magagawa. Sa status po kasi sa boxing, dapat ang nasusunod na kung 3 Division World Champion ka, di ba? Ayan po yun. Casimiro Brothers. Wala kayong magagawa, hindi nyo sila mapaghiwalay, no? Tapos ngayon, may bago na naman promoter. Pag may bago na naman promoter, no? Naiinip kayo. Yung magkapatid niya, hindi na ang daming natin kasing alam eh. Si Manny Pacquiao nga, Kameda ba yung bagong promoter ni Cuadro Alas? Opo, ayon po sa pahayag ni Kuya Lods at saka ni Pau Salud. Biruin mo si Pau Salud na nga nag-announce. Hindi naman nila kaano-ano yun. Okay, sa madaling salita, ang hirap po kasi, no? Ang hirap po kasi ng ugali na masisiyahan ka lang kung makikita mo yung kapwa mo na yun po yung pinakamahirap di ba? Mas madali pa po na paunlarin nyo ang sarili nyo kaysa ipanalangin ninyo na yung mga kinaiinisan ninyo, ipanalangin ninyo na mapahamak ang buhay. Yun po yun Mas madali po. Teka lang. Baka maingay itong electric fan. Magpapalit tayo ng source ng lamig. Yan naman ang problema ng mga anti-Casimiro noon pa Hindi sila masisiyahan sa sarili nila, sa inaabot nila ng karera nila, di ba? Masisiyahan lang sila pag nakita nila na sa tingin nila nasisira yung buhay ng mga Casimiro. Wala kayong magagawa. Yan ang isang bagay na hindi nyo kayang kontrolin. Yung buhay ng ibang tao, buhay nyo lang po ang kaya nyong kontrolin. Anyways, masisiyahan tayo na matapos magbalik si Manny Pacquiao, eto na naman, mapapanood na naman muli natin si Casimiro. Ayon kay Kuya Lods, magkakaroon ng laban ngayong taon, tapos dalawang laban next year. Sapat na po yan, no? Para masayahan ang mga Pilipino na meron na noon lumalaban na si Pacquiao. Ngayon, ang pangalawang pinakasikat na boksingerong Pilipino, aktibo, si Cuadro Alas, ay muli nilang mapapanood sa laban. Alam niyo po, ang hindi niyo po matatawaran, hindi po madadaan sa talkies, hindi po madadaan sa paninira, yung excitement ng dala-dala ng mga laban ni Casimiro. Yun ang hindi kayang itokis yan Kahit na ano yung galing nyo, susay nyo ng paninira sa Casimiro, no? Yung excitement na dala-dala sa ring ni Cuadro Alas, yun ang hindi nyo kayang itokis. Kung si Cuadro Alas ay hindi exciting panoorin, sa dami po ng drama sa buhay ni Cuadro Alas, wala na po kumbaga mawawalan ka na rin ng interes. Pero kaya pa po tayo gusto nating panoorin si Cuadro Alas dahil yung exciting part ng pagiging boksingero niya, napapakita niya naman sa taas ng ring, hindi lang po sa mga hindi lang po sa
toke sa labas ng ring. Sana, eto na po yung chance natin, no? Dami na po nasabi, ang dami na pong samaan ng loob. Pati po yung mga walang katuturan. Yung mga taong hindi naman makikilala kung hindi dahil kay Cuadro Alas, no? Nang ilang piraso lang. Ilang pirasong tao lang ang nakakakilala, nakiaway na rin kay Cuadro Alas. Sana yung ilang taon na naghintay tayo na muling mapanood si Manny Pacquiao at muling mapanood. Ilang taon na ba wala pa nga yata isang taon na hindi napapanood si Cuadro Alas eh. Kailan ba yung huling laban niya? Last year lang ba yun o 2024 pa? O tama, 2024 lang pala last year. So, sana ito na po yung chance na tigilan na natin yung... Ang dami na nangyari sa bansa natin. Ang dami ng baha ang lumipas. No, tigilan nyo na po kung hindi kayo magiging supporter ni Cuadro Alas, pero patuloy kayo nanonood. Tigilan nyo na yung... Hindi nyo kayang pabagsakin ang isang tao sa bunganga lang. Di ba? Hindi nyo kayang pabagsakin ang karera ng isang boksingero sa kada dakdak lang at sama-sama kayong mag-ayunan ng mga walang katuturang akusasyon. 3 Division World Champion yan eh. Wala kayong magagawa. No? Ano na po yan? Kumbaga sa kasaysayan ng Pilipinas, sa Philippine boxing, hindi na po mawawala si Cuadro Alas. Na saang usapan. Alam po ninyo, etong nangyari kay Cuadro Alas, lalo tayo nananabik sa mga laban niya, di ba? Kasi hindi panay-panay. Hindi natin pinagsasawaan. Ang hindi nakakasawa kay Cuadro Alas, kahit napakatagal na hindi natin nakikita sa taas ng ring. Pag pinanood naman natin, sulit. Di ba? Tsaka exciting kay Cuadro Alas. Ang dami nyo masyadong binabantayan. Akala mo, dumadami po boxing expert eh. Pag si Cuadro Alas po ay may laban o napag-uusapan, ang dami na po bigla ng boxing expert. Na kesyo, napakarami po. May mga weight watcher, tinitignan yung timba. Kala mo mga nutritionist lahat. Kala mo mga boxing trainer lahat. Ang gagaling eh. Humuhusay tayo lahat dahil kay Cuadro Alas. So, pasalamat tayo. No? Gumagaling ang lahat dahil kay Cuadro Alas. Ayan. Nagla-live. Sa akin mo tatanong. Naka-live naman po sila. Panoorin nyo yung buhay nila. Nakakainggit po ba na nakikita nyo na may malaki silang mga lupain? Na nagtatayo sila ng malalaking mga bahay? Pag inggit, pikit lang po. Okay. Sa latest po, ano ba usapin ngayon? Sige nga, mag-comment nga kayo nang mapag-aralan natin. Ang alam kong isa sa mga pinag-uusapan, ito pong pagpasok ni Manny Pacquiao muli. No? Dito po sa Ring Magazine. Sa Ring Magazine ba siya? Teka lang. Para sigurado lang tayo. Ring Magazine rating. Nabili na rin pala tong ng Ring Magazine, no? Yung ano. Ha? Ano na pala to? Heavyweight. Welterweight. Okay, si Manny Pacquiao po ngayon na kinakantsawan. Bakit daw 4 na taon na nabakante, pasok kagad sa top 5 ng WBC. Ngayon po, wala na pong question dyan dahil
kinalaban niya po yung legit champion at tumabla siya. Kaya pasok po ko siya kagad sa top 10 ng Ring Magazine. Top 10, number 9 sa Ring Magazine, welterweight. Yan. At si Jaron Boots Ennis po pala ang champion. Number 1 si Brian Norman, number 2 si Estanionis, Giovanni Santillan. Nakakatakot kalaban itong mga to. Dito lang tayo. Asan si si Rolly Romero. Ano ba si Rolly Romero? 140 lang. 140 ka lang pala, Rolly Romero. Okay. Ngayon na po, ito naman ang papunta po natin. Karapat-dapat po si Cuadro Alas doon sa number 9. Kasi number 8 si Mario Barrios eh. Tabla sila di ba? Boss Buds, thank you. Buhay na naman ang mga boxing fans. Tataya ako sa laban ni Cuadro Alas. Nung laban ni Manny ako nanood. Iba kasi si Cuadro Alas. 147 si Rolly Romero. Oo nga. Di ba champion siya? Bakit wala siya rito sa top 10? Grabe, no? Pwede ka pala maging champion na wala ka sa top 10 rating. Pero si Ryan Garcia lang tinalo niya sa welterweight. Kung ako kay Pacman, retire na ako, na okay na ang tabla kay Barrios. Alam na natin panalo si Pacman. Bakit mo pagre-retire eh? Alam mo palang nanalo siya kay Barrios eh. Bakit mo pagre-retiruhin? Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Doktor ba kayo? Kahit nga doktor, hindi pwedeng pag-retiruhin si Pacquiao eh. Hayaan nyo po sila hanggat gusto nila, hanggat kaya nila. Kaya nyo bang ibigay kay Pacquiao ang 1 billion? 1 billion. Interim lang pala si Romero. Kaya pwede talaga niyan labanan si Romero. Mas mataas pa pala yung rating niyan eh. Baka masingitan ng ano. Ano po maisisingit kay Pacquiao? Baka po masingitan ng ano po. Kayo po ba sinasabihan nyo yung mga taong nagtatrabaho na kunwari, 50 ka na, ba't hindi ka pa magretiro? Bakit hindi nyo po sila sabihan na magretiro yung mga 50 anyos? Kasi kaya pa Senior citizen nga, naghahanap pa ng trabaho. Kayo naman, no? Huwag niyong problemahin si Pacquiao. Pag kaya niyong ibigay kay Pacquiao, yung per fight ay 1 billion. Ano nga ngayon kung manakaut? Natural pwede talaga manakaut. Boksingero siya eh. Ang tanong, kaya niyo bang ibigay kay Pacquiao yung 1 billion pesos na maaari niyang kitain sa isang laban? Kung 2 beses siyang lalaban, 2 billion pesos, kaya niyo bang ibigay sa kanya yun? Grabe naman kayo kay Kuya Lods. Kunwari pa kayong hindi nyo kilala. Si Mosley nga, 53, lumaban pa nung Sabado ng pro fight mismo. Kaso talo. Hayaan nyo lang po. Ganun po talaga. Trabaho po nila yun eh. Ano po ba kinatatakot nyo para kay Pacquiao? Hindi po pera-pera. No? Hanap-hanapin nyo rin po yung trabaho eh. Ako po nagretiro po ako dahil sa pagbablog. Putya, alam nyo yung pagkakaiba. Buti nga nakuha ko na may trabaho na naman ako dito sa radio station. Wala na pong pagretirado ka pala. Walang pagkakaiba yung mga araw. Walang pagkakaiba yung Lunes hanggang Linggo. Pare-pareho. Hindi ka maliligo dahil papasok ka. Alam mo, hanap-hanapin ng katawan mo yung mga yung Sabado. Ay, salamat Sabado, makakapagpahinga ako. Pag retirado kayo, pahinga kayo araw-araw. Hindi nyo ma-enjoy yung magpahinga kasi pahinga na nga kayo araw-araw. Paano nyo pa ma-enjoy yung pahinga?
Ako, boss, hindi ako magre-retire. Yan. Ano ba ang ano mo? Ano ba ang trabaho mo? Chicken poop genius. O siya, ba naman nagtitinda ka ng lechon manok, magre-retiro ka pa. May pwesto ka, may lechon manok ka, magre-retiro ka pa ba nun? Napatunayan na ni Pacman na matatag siya. Si Marquez pa lang ang nakapagpabagsak sa kanya, pero after nun, wala nang tumalo sa kanya. Si Ugas lamang ang legit na talo talaga niya na nakita ko. Yun. Correct. Kahit naman yung kay Floyd Mayweather di ba? Wala yata kayong talong kay Casimiro. Pag-retirement na yan para kay Alas, okay lang may laban kahit paano may pera, kahit retirado na. Ha? Ano retirado ba pinagsabi mo? Kumpara mo nga edad ni Cuadro Alas kay Manny Pacquiao. Trabaho ko, Boss Buds. Optician. Optician yung sa ano, gumagawa ka ng salamin? Baka naman. Lahat bakasyon present pag retirado. Lahat okasyon present. Boss, nagre-retire din ba ang tambay? Mahirap magretiro. Siguro lilipat lang ng pwesto. Nakakahiya na eh. Yung tambay ka sa kanto, putya 60 anyos ka na, tambay ka pa rin. Lilipat ka siguro ng pwesto. Kahit ako manakaut na 10 beses, bigyan ako 1 bilyon, okay na. Meron naman pong si Pacquiao na mamili ng makakalaban, di ba? Meron naman siyang option na mamili ng medyo mahina-hinang kalaban. Last promoter ng gantulong nilakyan kay Alas, pang retirement na laban. Hindi ko maintindihan kung ano po problema nyo. Yung mga promoter po, swerte kay Cuadro Alas. Ang promoter po, ano po ba meaning ng promoter? Diba? Kukuha ka ng mga boxer, papag-championin nyo, aalagaan nyo, diba? Ipopromote nyo eh. Yun po ang promoter mula po sa... swerte po ng magiging promoter ni Cuadro Alas kasi may pangalan na, sikat na. O kahit sa Japan, kilala naman si Cuadro Alas. Huwag nyo sabihin di kilala si Cuadro Alas sa Japan. Boss Buds, nag-retire na daw si Tank Davis. Wala na daw ganang mag-boxing bigla. Yun ang problema. Hindi man lang siya gumawa ng pera kay Pacquiao. Mga utak wala naman talaga rin nakalaban si Tank Davis na mabigat-bigat eh. Kaya ako naniniwala ako na kakayanin ni Pacquiao si Tank Davis eh. Legit na balita yon, sir. Kung legit palang balita, bakit ka nang problema? Hayaan mo lang. Kung masabi naman na yung Marites lang atang walang retirement. Nag-retire ako ng maaga sa trabaho ko eh. Sa mga unang taon, ang saya eh. Dahil wala kang problema eh. Kaya lang, no? Wala nang yung mga araw. Nanawa na rin ako kapapasyal kung saan-saan eh. Pare-pareho na. Pupunta ka sa magandang lugar. Mahal ang bilhin. Tapos mag-isa ka lang. Boss, mga tambay, paglinisin na lang ng Dolomite araw-araw. Meron naglilinis. Hindi ko alam kung wala na ba naglilinis ngayon. Sayang naman ang ginastos dyan. Yan yung problema eh, no? Para maipakita nyo lang na marumi ang Boracay. Kayo nagparumi dyan. Nga si Boss Buds para magmarites sa YouTube. O haha. Nakikinig din ako sa politics mo, boss. Parang ang dami mo palang fans doon. Di magkandamayaw comment. Kaya nga ito, libangan ko lang. Boss, ano balita kay Gadon? Doon na lang sa yan, sa politics. Kaya nga ako nagbo-boxing para pahinga naman ako sa politika. Mamaya lang, magpo-politika na naman ako. Sana wala nang aberya si Champ Alas. Alam mo, Cyrus Catinoy,
Yan na nagpapaganda ng karera ni Cuadro Alas. Hindi nyo ba naintindihan hanggang ngayon? Yung mga sinasabi nyong aberya, yung mga sinasabi nyong kulay, kaya kumukulay ang buhay ni Cuadro Alas. Kaya siya kakaiba, di ba? O, di ba ngayon kayo lahat, halimbawa, in-announce na yung laban. Nako, di manonood kayo, training pa lang. O, alam ko na mga sasabi, ay, ang laki ng tiyan. Ay, kaya niya bang abutin ng timbang? Ay, naku, bakit si Jason lang ang trainer? Ay, na,